Hello, magandang araw na naman sa inyo. Isang pinagpalang araw na naman mga ka-treasure hunter. At ito ay pinadala sa atin ng isang ating tunay na kaibigan. Shoutout sa iyo aking kaibigan, Carinyo, na nagpadala ng ating picture na ito, na napakaswerte ng kaibigan natin na ito na nagpadala ng picture na ito sapagkat nandito na ang kanyang hinahanap. Katulad ng mga nakadrawing na yan, ay siya na napakabait at napaka gandang dragon. Yan, naka-smile na dragon. Kitang-kita naman natin, di ba? Ito ay nakaukit sa bato na nakita ng ating kaibigan. Ang bato raw na ito ay malaki. Sabi niya, may mga karugtong pa yan dito sa gawin na ito. Malaki pa ang karugtong nito, sabi niya. Kaya lang ay natibag daw, natibag. Napakaganda ng kanyang sign na ito sapagkat ang dragon na ito ay nakapikit siya. Nakapikit siyang dragon na yan na natutulog o nakangiti. Ayan, nakangiti siguro siya. Ako'y ganda-ganda sa nakangiting dragon na yan. Ang kagandahan ng site nito nating kaibigan na pinakita sa atin ito na pinadala ng ating kaibigan ay meron siyang nakasulat dito ng ibig sabihin nito ay ang kagandahan nito kasi mga kaibigan, meron siyang para siyang dito. Para sa nakatriangulong nakaganon siya Tapos may nakasulat sa gitna na ibig sabihin niyang kukudes. Dito, sabi niya. Watashi wa kukudes. Sabi niya dito. Sabi naman niya itong isa nito, itong ibig sabihin naman na ito na nalalagay ito sa isang pansyon ng mga taga-Okinawa na nandun sa mga pansyon nila, sa mga katulad sa Pilipinas ba, yung, hindi ba tayo, may pansyon tayo, tapos may mga santo-santo. Sila naman, ang nakalagay ay ito, parang ulo ng kwan na ito. Ang nakalagay, na sabi niya, dito ay may nakabarred, may nakalibing dito. Ang ibig sabihin niyan, may nakabantay dito, sabi niya, may binabantayan siya na may nakalibing dito. Ang ibig sabihin ng mukha na ito. Yan. Ngayon, ang isa pang kagandahan sa lugar na pinakita ng ating kaibigan na ito ay yung kanyang sinasabi na parang number 7. Sabi niya, ito may nakalungkaw dito na parang number 7. Para bang inuman ng hayop o na binabahayan ng tubig. Kaya lang siya parang numero 7, gumanon. Na sabi niya, ang lalim niyan, mga 1 to 2 inches, sabi niya. Iyan kaibigan na hindi yan number 7, yan na isang araw na nagtuturo doon. Parang ito, para sa may sinisigsag na may tinuturo sila doon sa gawin na yon. Ang ibig sabihin niya na hindi numero 7, ang kagandahan niyan ay malalim siya, talagang nakaukit sa ilalim. At yan daw pag pinagbabahay ng tubig, dito raw sabi niya ay mayroong parang may dito, parang mayroong inuman ng mga ibon, ganyan, may lungkaw daw. Pero bakit dito ay umaagos ang tubig papunta rito? Sabi niya, yan, umaagos ang tubig diyan, sabi niya. Ang ibig sabihin kaibigan niya, kaya yan ay may parang lungkaw dito, parang painuman ng tubig. Yan, ito yung tag-ulan. Iniipon ng tubig niyan para dito ay umagos sapagkat dito ay meron silang pinapupuntahan ng tubig. Ang ibig sabihin kasi, pagka ganyan mayroong pinadadaluyan ng tubig sa isang lugar na ganyan, may nakalagay na umiinit na kailangan ng tubig. Pinag-iistakan ng tubig, kaya lang kaibigan, dito sa yung pinakitang picture na ito, na binabahayan ng kung mayroon man nakabaon na kayamanan sa tiyan nito, nung bato na ito na pinapupuntahan ng tubig. Pagka tag-ulan, pinapadaluyan ng tubig, pinupuno ng tubig siguro yung tiyan ng bato na ito. Kaya lang kaibigan, ay nako'y natatakot sa iyo, mabuti hindi ka nakagat nung ahas na nandito sa loob. Ayan kaibigan, may ahas sa ilalim ng bato, napakalaki. Ayan, ang katawan niya, kitang-kita. Kuha natin para makita mong mabuti at para maingatan mo ang katawan ng ahas na yan, kaibigan. Mabuti hindi ka na inano ng ahas na yan. Sabagay, pag ganyang natutulog naman sila sa ganyan na kwan, ay mababait ang mga yan. Mababait ang mga ahas na yan. Katulad niyan, kung may ginto dito sa tiyan ng bato na ito, nilalapitan niya, nilulungkawan niya, tinutulugan niya kasi kailangan din ng ahas na yan ang init ng aura ng ginto. Yan, nandyan siya. Ito ang katawan niya, yan mismo. Kitang-kita, di po ba? Kaya tayo mga ka-treasure hunter, pag ganyan kayong nakakita ng mga batong ganyan, huwag kayo kaagad na lumalapit, sumisilip
tignan nyo muna, layuan nyo muna at silipin sa malayo-layo ng kaunti para makita ninyo kung mayroong nakatagong hayop diyan na naglilimlim, nagtatago o nauuna sa inyo, nangunguha ng aura ng nakalagay diyan sa lugar na yan. Balik po tayo dito. Napakaganda ng nakalagay dito sa picture na pinakita sa atin ng ating kaibigan na ito, at ako ay bilib na bilib sa kanya na nakita na ito. Sabi niya sa akin, ito ay sabi niya ay nakaukit talaga yan, sabi niya, nakaalsa sa bato. Buong buo yan, sabi niya, hanggang dito yan, malaki yan, maluwang yan, na gano'n. Sabi niya yan, at natipak lang ito, naputol, sabi niya. Naputol ito, sabi niya. Ang pinakakuan niyan ay naputol. Sabi niya, napakaganda ng iyong pinakita, kaibigan. At ang salita mo sa akin, kaibigan, ako pa ang titipak kung ano ang nakalagay sa tiyan nito, ang karugtong nito. Alam niyo mga ka-treasure hunter, napakaswerte. Sasabihin ko na sa inyo, mayaman na ang may-ari ng lupain na ito, ang nakakukuha na nakasakop sa bato na ito. At nakakasigurado ko, kaibigan, sure hit, 101% na makukuha niya ang kayamanan na tinatago ng dragon na ito. Dahil sa nakasulat na ito, yan, i-search nyo kung anong tunay na ibig sabihin yan. Sabi niya, nandito na, kukudes, ima kuko arimas des, sabi niya. Kaya, kung ano man ang intindi nyo ron, i-search na lang ninyo, sapagkat sinabi ko na sa inyo, ibig sabihin niya, nandito na, ito na, dito ay meron, at may nakalibing dito, may nakabuon dito. Yun ang sinasabi ng isang kon na yan, ang isang sign na ito. Sa Okinawa, ginagamit yung sign na yan sa mga nicho, sa mga bahay ng mga patay nila doon. Tulad sa Pilipinas, naka-nicho, nakapuntod. Yan ang nakalagay naman sa kanilang mga bahay-bahay, sa harapan ng nicho nila yan, yung mukha na yan, ang nandoon. At saka itong lungkaw na ito ay malalim, papunta sa loob ng butas, kumbaga yan ay imbudo, papasok sa loob ang butas niyan. Ito naman, dito naman dumadaan ito, may butas din daw dito sa lugar na ito na natipak din nila. Pero may butas daw yan, papasok dun sa loob. Katulad din ito, baka yan ay magsasalubong dito. O siguro pag ito ay nag-ulan, nagbara ito, merong isang pagpuli na dadalo yung tubig para pumasok dito. Ang kagandahan niyang, kaibigan, ang sinabi ng ating ka-treasure hunter, porque say natulungan ko sa ganitong bagay, ay nagtitiwala ako sa kanya. At pinagpipilitan pa niya na umuwi na ako, dahil ako ay nandito sa Japan, mga kaibigan. Umuwi na ako upang ako pa raw ang tumipak at maglitaw ng kalahati nito, ang natanggal dito. Yung kalahati nitong bato na ito na natipak. At tinakpan lang niya ng kaunti, pinaaninag lang niya sa akin ang laman ng natipak dito. Buong buo, sabi niya, na nakasimento, na binalutan ng yung paso, yung mga putik ng paso para magmukhang bato. Mga kaibigan, walang kukurap. Tingnan niyong mabuti ang ipinakikita ng ating kaibigan na napakabait at siyang tunay na kaibigan. Eto, mga kaibigan, ang ating kukunin. Tadan! Ayan siya, ang mga barred na ginto na natipak sa tiyan ng dragon. Ipopokus lang natin. Ipopokus ko lang siya. Ayan siya. Ang mga gold bars na nakaipit dito sa tiyan ng dragon. Dito nang galing yan. Yan ang karugtong dito. Ito ang kalahat. Ito ang nakasalpak diyan. Yan, nakasalpak yan, na naputol. Nanggaling ito diyan. Kaya, ang gusto pa niya, ako pa ang kukuha niyan. Kaya ang ginawa niya ngayon, itong buong lugar na ito, ay tinakpan uli niya, tinabunan niya. Ayaw niyang kunin nang hindi ako kasama. Yan ay isang tunay na kaibigan. Hindi katulad ng iba. Pag tinulungan mo na, tinuruan mo at nakuha, kahit na giveaway lang, isang piraso lang, nagkakaroon ng sakit na limot. Huwag po sana nating tutularan. Katulad ng kaibigan ko na ito, ang ginawa,
Total meron siyang, truck, kinargahan niya ng lupa at ibidinam niya rito para matabunan lang ito. Pagkatapos niyang ipakita sa akin ng picture ng mga gold bars na 'to, ay kanya na tinabunan uli. Tinabunan niya 'yan para kuwan na siya, hindi siya mawala o mapansin ng ibang tao. Kaya 'yan ang kanyang inaatupag sa ngayon, kaya 'yan ang kanyang inaatupag ngayon upang, walang makakita, walang makaalam. Napakasuwerte mo kaibigan, isa kang tunay na kaibigan. Itong may-ari nito ay kababata ko pa, halos kaedaran ko ito na ang kulang lang sa amin dalawa nung kami bata pa ay toothbrush. Maghiraman kami ng toothbrush nito. Ang brief, ang short, ang plato namin ay isa pati tulugan namin. Pero ang bahay nila nandun lang, malapit lang sa bahay namin. Pero kung bakit malapit sa amin ang bata nito, ang kaibigan ko nito hanggang sa nagkaedad kami, nagkapag-aral kami, saka lang kami nagkahiwalay nito nung nagkaroon na kami ng kanya-kanyang pamilya at ako naman ay na-abroad at siya naman ay napunta sa Bulacan sa piggery farm. At ngayon nagkaroon siya ng pagkakataon siguro na porpis na rin o ano, ay nakakaikot-ikot na siya sa kanilang lupain na namana sa kanyang magulang. Kaya ito kaibigan, sinasabi ko sa iyo, ang mga gold bars na nakita mong ito, kung maiintay mo ako, sige hintayin mo ako. Titipakin ko yan sa harapan mo. Ako ang kukuha para sa iyo. Kung yan ay pinangako mo sa akin, sige, pagbibigyan kita. Basta't 50-50 kaibigan, 50-50 tayo sa mga gold bars mo na ito ha. Thank you very much. Tabunan mo lang uli. Pagkatapos mong tinabunan ng lupa, tabunan mo uli sa ng mga damo-damo pa. Okay, thank you. Hanggang dito na lamang. Ganyan ang tularan natin, katulad ng kaibigan ko to. Pagkagising sa mga ganyan, bata pa, nananalangin. At bago matulog ka nananalangin. Kahit yan ay nadapa, nagpapasalamat pa rin yan sa Diyos at siya ay hindi napilayan. Ganyan po sana natin yung pinagpala sa ngayon. Kung kailan nagkaedad, saka sa pinagpala, napakaraming gold bars na yan na iuwi niya. Kaibigan, hintayin mo ako ha. Thank you mga kaibigan. Thank you. Arigato gozaimasu.